everyone! It's J. Lazarle. It's June 3. It's a Wednesday. Dito pa tayo sa work ni Bunso. Nakaidlip ako ng I think 1 hour. Grabe ang lamig ngayon. Nasa 11 degrees. And mapasok sa kotse yung lamig. Kaya tingnan niyo yung likod. Medyo tawag dito. May moist pa siya. Tapos kanina, while driving si Bunso kasi nagda-drive kanina nung pag-alis namin sa bahay. May nasagasaan kaming may nasagasaan siyang yung sanga ng kahoy. Hindi niya naiwasan, sumabit sa kotse. Ngayon, hindi ko pa nasi-check yung ilalim ng kotse. Ang tagal pa niyang natanggal. So, kailangan na pa namin mag-switch ng driver seat. Ako muna ang nag-drive para malaglag ko. Kasi kailangan yung ilaglag. Kasi ang laki niya, as in, yung half ng, parang ganun siya kalaki. Tapos may patusok siya. Kaya sabi ko, baka nagasgas yung ilalim ng kotse. Kaya yun yung inaalala ko ngayon. Pero wala namang warning yung car niya. So, sana okay lang. Kaya pag tawag dito, tawag doon? Pag pina-service namin to, yun, papacheck namin yung ilalim. Kasi sana talaga hindi nagasgas. Kasi ang laki pa naman ng kahoy na yun, grabe. Yung branch ng puno na yun. Akala ko una, kangaroo. Sabi ko, bakit hindi mo iniwasan yung kangaroo? Hindi na siya makaiwas kasi right in front of her kasi may kasalubong kaming sasakyan. So, dark yung niya, yung hindi namin gamit yung brightness, yung kanyang beam light. So, hindi niya makikita kung yung yung padating. Kaya, sakto, paglapit na ng ilaw dun sa niya, ayun, nasabit na namin yung, nasagi na niya yung kahoy na yun. Akala ko talaga kangaroo yung nasagin. May kasunod pa naman kami na sasakyan. Siguro sa isip-isip. Wala, nakasagasa sila ng kangaroo. Kaya ayun, natanggal naman natin. So ngayon, pupunta muna ako ng chemist kasi kailangan kong kumuha ng shampoo. Nagpapahanap si Bunso ng shampoo niya. Wala na kasi naubusan na siya ng shampoo, yung Selsun Blue. Yun kasi yung hiyang niya ngayon. Kaya nagpapahanap siya. Wala akong makita. Kahit sa Priceline, wala. So sana meron sa ibang branch. Tingnan ko sa ibang chemist. Kaya maghahanap tayo ngayon nun. Kasi wala na talaga. Tinapon niya na yung lalagyan niya. So meaning talaga wala na. So yun. And then magpipick up tayo ng exercise bike. May nakita akong exercise bike. Tingnan ko kung maganda siya sa picture eh. And mukha namang okay pa siya. $60 siya. Usually kasi pag mga exercise bike nasa 150, ganun. Mataas yung price niya. Pero ito, mura lang siya. Kaya sana okay pa. Baka mamaya may sira pala. Hindi natin nakikita pag sa picture, diba? So, yun. So, imi-meet up ko. Pupuntahan ko yung bahay na yun later. After natin sa chemist. Tapos, baka magkape lang ako saglit bago natin puntahan yun. Kasi ang sabi nila, dapat sana sabi ko 8 o'clock or 8:30. Sabi nila baka tulog pa sila nun. Kaya sabi nila 9 o'clock na lang para sure. So, kahit past 9 na tayo dumating. Aalis naman daw sila ng lunch. Dahil lalabas sila. So, sabi ko, okay. Kaya, ayun. Punta tayo doon before 9 o'clock. Or after 9 o'clock pwede naman. Basta nandun na sila nun, gising na. So, see you later guys. Update ko kayo anong mangyayari. Sobrang lamig talaga dito. Galing na ako sa chemist. Wala akong nakitang dun. Wala akong nakitang Head and Shoulder tsaka Selsun Blue. Tingnan ko dito sa Priceline. Kung meron. Kasi Priceline. Yun lang kasi yung may nagwawala. Yung doon. Yung homeless makulit. Andito ako bibili mamaya ng coffee. Tapos
Sarado pa yung shoeing. Shoeing dati kong work. Sarado pa kasi mag-8 pa lang. Pero kung ako yun, nandyan na ako na 7:30 pa lang. Yung price line, I don't know kung open na. Sana open na. Pero nakabukas na yung ilaw. Ay, meron na. Open na kasi nakakalabas na yung signage nila. Sana merong Selsun Blue. Tsaka tawag dito, Head and Shoulders para isang bilihan na lang. Tapos magbe-breakfast lang ako. And ano pa ba kailangan ko? Kailangan pumunta ng IGA, hindi ng baboy or giniling para dun sa ating ampalaya. Ayan. So ito yung price line. Dito tayo galing kahapon kaso wala nga siyang Selsun Blue ata. So let's see. Meron dito. Wala ko na. Wala guys, wala din dun. Ano kaya makakabili nun? Hindi kaya sa ano? Sarado kasi. Sarado pa yung ibang chemist. Ano pa? 9 o'clock pa magbubukas. So mamaya na lang siguro pag sundo natin kay Bunso. Meron siyang ano later, check up kay Doc Catherine. So pupunta rin tayo kay Doc after ng work niya. 2:30 appointment niya, so mag-out siya ng 2 o'clock. So punta muna tayo sa anong oras ba? Sa IGA. Meron namang coffee shop doon. Baka doon na lang ako bumili ng coffee. So let's go. Nandito na tayo kung saan natin pipick upin yung bike. Kaso asan kaya siya? Ano yung bahay nila? Ito yung bahay nila. Dati baka dun sa may kotse. Wala naman yung tao. Lumalabas. May trespassing na po dito. May trespassing na po dito. Yan. Dito tayo sa may ano, sa may kotse. Ayun yung bike. Kita ko na. Ayun yung bike. Ay na ako guys. Napagod ako. So nakuha na natin yung exercise bike. Insert ko na lang yung video. Buti na lang ano, plano kasi nung may-ari magkikita na lang kami sa town kasi nga mabigat, bawal din daw siya magbuhat. Sabi ko pagtulungan na lang namin kasi baka hindi kami magkita sa town dahil nga si Jenica may appointment kay Doc. So yun, pinilit namin siyang buhatin. Tapos natatawa siya sa akin kasi hirap na hirap ako mag-reverse punta dun sa kanyang shed. So yun, tapos yun, nadala namin, nalagay namin sa kotse. And now, nagluluto na ako ng lunch namin ni Nikki. Kasi si Nikki yung kasama ko ngayon mag-lunch. Ayan. Magluluto ko ng ampalaya. Although meron akong manok from KFC kahapon, diba? Pero luto pa rin ako ng another. Kasi masarap to. Para mabubulok na kasi yung ampalaya ko naninilaw na. Bigay pa yun sa akin last Saturday. Kaya luto muna tayo ng ampalaya. Gisa ko muna tong baboy. Tapos yung ampalaya, binabad ko na yung sa asin tsaka sa magic sarap. Tapos konting kalamansi. Kaya medyo may lasa-lasa na yan. Ayan na guys. Malapit tayo maluto. Lalagyan lang ng onion and garlic at tapos yung itlog. So ito guys yung nakuha ko. Bago pa siya guys. Kaya akin na lang to. Maganda pa siya. Bago pa siya. Sabi nung asawa niya, ano daw, binili daw nila yan. Tapos saglit lang nagamit ng asawa niyang babae. Kaya, ayan, pinenta na lang niya kaysa nakatambak daw sa garahe nila. Buti nga binenta niya ng mura. Sabi ko, buti binenta mo ng mura. Sabi niya, oo naman. Buti nga daw ako unang-unang nag-message. Sabi niya, wala namang babawa sa'yo. Hindi mo naman kailangan mag-exercise. Sabi ko, dyan ko po. Ayan.
So, ito na yung box. Sisena natin siya. Dito tayo sa post office. Medyo mabigat nga lang to ng konti. So, ayan na siya, guys. Oh. Oo. Oo pala eh. Mahalit ka pala eh. Ay, bakit malabo? Wala pa yung sundo ni... Ano? Hindi mo lang nadagdagan. 64 ka nung last year, 64 ka no? Kinokontrol daw. Na kami sa bahay. Ayan na yung bike ko. Diba? Partner na kami. Charang! Charang! Ganda diba? Tak. Oh, halatang pambabae. Kasi yung forma pa lang niya pambabae na. Compare mo naman dun kay Polar Bear. Ang kapal ng stand niya. Oh, di ba magkakarera na kami niyan? Career. Yun. Salamat sa pagsama sa akin today. Sa ating mga ginawa today. Yun. Maraming salamat. Don't forget to comment below and sana nandyan pa rin kayo next vlog. See you. Shout out sa Team JLo. Sa mga sip-sip dyan. Shout out sa inyong lahat. Bye for now, guys. Bye. Subscribe to JLo Cyril Pinay Living in Australia channel to stay updated on her videos. Long live J-Lo Searle! Long live!